YouTube channel! So for today's video ay i-discuss ko sa inyo kung paano ang tamang gamit ng salitang na sa Filipino. Okay, akala kasi natin na pag gumamit na tayo ng salitang na ay sobrang dali lang. May rules po kasi yan sa paggamit ng salitang na kapag ito ay sa Filipino. So ayun na nga, so likas talaga sa ating mga Filipino na nagtataglish tayo kasi mas madali natin na-express yung ideya na gusto natin kapag taglish tayo, diba? Hindi naman natin baka pag nag-straight English naman tayo, mababash naman tayo, diba? At kapag nagsalita naman tayo ng dire-diretso ng Filipino, may mga iba na hindi natin alam yung term. Kung tama ba yung sinabi ko? Parang ganun, kahit matagal ka na dito sa Manila, may mga term pa rin tayo na nakakalimutan. So, parang comfortable tayo sa taglish. So, let's start! So, kunwari, bumili tayo sa Shopee, sa online shop, tapos, na-deliver na sa atin. Tapos, may chat sa atin, receive mo na ba yung parcel? Tapos, pagbasa mo pa lang, madidetect mo na mali yung pag-compose niya ng sentence. Siyempre, mga ano tayo, diba? Pero, para maiwasan po yung ganyan, may mga perfectionist kasi na parang akala nila, alam na nila lahat ng English. Kahit kunting mali mo lang, napapansin na nila, diba? So, para maiwasan natin yung mga ganyang mali, ay i-discuss ko sa inyo ang tamang or ang proper way ng paggamit ng na sa Filipino. So, okay, let's start! So, gamitin natin yung halimbawa kanina. Kunwari, nagchat-chat tayo or nagte-text tayo gamit ito. Ito yung cellphone natin. Pag sinabi natin na received, ito usually, ito yung ano natin. Ito yung, ito yung pagkakaintindi natin na kapag na-receive mo na, dapat past tense na yung word na receive. So, mali po yan. So, kapag gumamit tayo ng na, kunwari, ito gumamit tayo ng na, dapat po yung verb ay nasa base form. Kasi ang na, from the word itself na, ibig sabihin past tense na siya. Kung magpa-past tense ka pa sa receive, dubling past tense na po yan. So, hindi na po siya correct grammar. Kumbaga, wrong grammar na po tayo kasi magdodoble-doble na. So, kapag gumamit ka ng na, yung verb na kasunod ay dapat nasa base form. So, paano nga ba gamitin ang na? Halimbawa, na hindi na-receive, ganyan ba dapat? Kasi sabi ko kanina, nasa base form dapat. So, dapat ito tama na. Na-receive. Mali pa rin po. Okay? Kasi ang magiging ano natin dito, ang na kasi dito ay parang magiging panlapi na natin. So, kapag gumagamit tayo ng mga panlapi, alam niyo yung mga panlapi, alam niyo naman yun, may hulapi, litlapi, hulapi, diba? Kapag gumagamit tayo ng panlapi, dapat magkadugtong. So, kasi na siya, hindi naman natin pwedeng idugtong na receive. Ganyan. Dapat na, tapos hyphen, receive. Ganyan dapat. So, ito po yung tama. Na, hyphen, tapos receive. So, next time, pag kunwari, nagchat-chat tayo sa mga katrabaho natin, or sa bahay natin, or may makachat natin yung mga perfectionist sa grammar, so, alam na natin kung ano yung itatype natin pag gumamit tayo ng na. So, another example is, kunwari, may sinasend tayo, hindi naman natin pwedeng sabihin na, na-send ko na. Siyempre, sabihin natin, na-send ko na. So, again, na plus hyphen, and then, send. Yan po ang tamang pagsulat ng sentence kapag gumagamit tayo ng na. Hindi naman natin pwedeng sabihin na downloaded ko na. Na-downloaded ka naman. So, sabihin natin na download ko na. So, dapat na plus Oh my god. yung aso ko. So, na plus hyphen and then download. Na-download ko na. So, this is just a reminder para next time, hindi na tayo magkamali ng pagsulat ng mga sentence. Kahit pa paano naman, kahit sa mga simple na bagay lang, ay tama yung pagkasulat natin. Diba? Kasi baka ma-meet natin yung mga perfectionist, mga English major dyan, na pagtingin nila, hala, mali yung pag-compose niya ng sentence, dapat ganito, ganyan. So, para maiwasan natin, ito ay tips lamang. Nasa inyo na po kung susundin or hindi. So, kung may mga mali yung pagkakaintindi ko, pwede po kayo mag-comment below para naman malaman ko na mali pala ako. Baka mali yung pagkaka-understand ko ng rules about paggamit ng na when it comes to Filipino language. Thank you! At pag gusto nyo po ang video na to or more tips, more tutorials, pwede nyo po akong i-subscribe and then palike na lang din. Like, subscribe, and then hit the notification bell. Thank you so much for watching. Again, this is me, G.